Ganon. May problema ka, rebukein mo. Wala pong gustong magdaan sa mahirap na daan. Kahit ako, ayaw kong magdaan sa mahirap na daan. Pero anong sabi po? Dadaan ka sa valley ni Baca. Dito, dadaan tayo sa valley ni Baca. At ang Diyos, kung hindi po natin iibigin ang kanyang daan, siya mismo ang maglalagay po sa atin ng katitisuran natin sa ating harapan. Ezekiel 3:20, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan, ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay. Yung taong yun po ay mawawalay sa Diyos. Yung katitisurang ilalagay ng Panginoon doon, yun ang pagsubok. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng pagsubok. Tayo ba ay magpapatuloy na maglilingkod sa Panginoon o iiwanan natin ang daan na ito na pinararaanan sa atin ng Panginoon? Kapag tayo nanindigan lumakad sa kanyang mga daan, tatanggapin natin ang kanyang biyaya at ang kanyang lakas. Verse 6, as they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. Ang lambak ng Baca na dinaraanan po natin ay hindi po madaling daan. Ito po ay lambak ng pananahoy o pananangis. Literally po, mayroong lugar doon na dinadaanan po nila bago sila umakyat sa Jerusalem. Yung isa pong binasa ko ay maaari daw ito yung dinaanan ng Good Samaritan nang siya'y nakasumpong ng isang tao na pinagnakawan at sinaktan. At ang lambak po nito ay sumasagisag sa buhay ng Kristiyano pag tayo dumaraan sa mga suliranin ng buhay. Pag tayo po ay nabibigo, pag mayroong may sakit sa atin, o pinanawan tayo ng minamahal sa buhay, o nalugi tayo sa ating tinatangkilik na negosyo, yung pong lambak ng pagtangis, yun ay dinaraanan natin. Ngunit dito po tayo tinatawag na magpatuloy. Dito tayo tinatawag na magtiis at magpatuloy sapagkat alam natin itong lambak na ito ang magdadala sa atin doon sa bundok ng Diyos. Ito'y bahagi ng ating daraanan. Kung kayo po ay nakikinig sa isang tagapag-ngaral na katulad ko at nagsasabi na ang buhay Kristiyano ay hindi kinakailangan dumaan sa suffering sapagkat si Kristo ay nagsuffer na, ako na po magsasabi sa inyo, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Bahagi po ng buhay Kristiyano ang suffering. Ang sabi po ni Apostol Paul, Apostol Pablo, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. Lagi pong balanse po yan. Balanse po ang Panginoong Diyos. At ang sabi po ni Apostol Pablo, sapagat natutunan kong magutom, natutunan kong mabusog. Dadaan po tayo. Kung kayo ay umaten ng klase ni Sister Seth, ng alam nyo, kayo'y dumaraan. At merong mga sa atin dito, baka dumadaan ngayon sa lambak ng pagtangis. Alam natin to. From the scripture and human experience, nararaman po natin yan. May mga tao po na hindi nagpapatuloy sa Panginoon sapagkat natitisod sila sa Diyos. Umaayaw sila. O kaya ay sasabihin nila, hanggang dito lang ako, dito lang ang kaya ko. Samantalang ang sabi ng Espiritu, umakyat ka pa anak, tutulungan kita, aalalayan kita. Sila naman nagsasabing, dito na lang ako. Katulad ng ginawa ng mga Israelita, Moses, natatakot kami sa Diyos, kausapin mo na lang siya. At pag nakausap mo, sabihin mo na lang sa amin. Hindi po, nais ng Diyos maging personal sa atin. Hindi pwedeng, Pastor, ikaw na lang makipag-usap sa Kanya. Itanong mo na lang sa Kanya, anong gagawin ko? Gagawin ko na lang. Hindi, nais ng Diyos. Bawat isa sa atin, sa araw ng linggo, papalakpak, magtataas ng kamay, sasayaw kung kailangan, sapagkat ang bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos na maging mananamba, nais siya tayong bigyan ng pananampalataya, ng biyaya, ng kalakasan, para pag dumadaan tayo sa lambak ng pagtangis, tayo po
ay magiging malakas at magtitiis at magpapatuloy hanggang makalampas tayo doon at tuloy-tuloy tayo sa bundok ng Sion. Nabanggit ko na to minsan sa inyo itong pangalan na ito, babanggitin ko muli. Si Horatius Spafford, na siya pong sumulat noong awiting It Is Well With My Soul, natuklasan ko na yung palang naglapat ng musika rito, binago yung ilang mga salita. Sabi po niya, sa awit, kung alam po ninyo ito, babanggitin ko lang, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to know. Sa inaawit po natin, thou hast taught me to say, it is well with my soul. At ang refrain po nito, it is well with my soul, it is well with my soul. Pero dun sa bandang last verse, yung po ay first verse, tapos eto, last verse, nang makita ko ito ay medyo nasiyahan ako kasi umuugba doon sa gusto kong sabihin. And the Lord haste the day when my fate shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend, a song in the night of my soul. Sa kinakanta natin ngayon, it is well with my soul. Binago po nung naglapat ng musika. But si Spafford, alam niya, anong nangyari? Bakit niya kinata ito? Sunod-sunod na trahedya. Sunod-sunod na taon. Ang lalaking pagsubok na dumating sa kanya. Nung 1 taon, namatay yung kanyang anak na 4 years old, lalaki, namatay. Sumunod na taon, nalugi siya sa business, nasunog. Siya po ay abogado at real estate, businessman. Nasunog po sa Chicago. Ito po ay sa encyclopedia, makikita po ninyo ito sa internet, in the Great Chicago Fire of 1873. Sumunod na taon, lugi po sila sa negosyo, pero meron pa naman, sabi niya, magbakasyon muna tayo. Sige, mauna na kayo pumunta sa Inglaterra. Anak niya at saka yung asawa niya at 4 niyang anak na babae. Sige, mauna na kayo, sabi niya gano'n. Dahil meron po siyang kinakailangang ayusin sa negosyo, nauna po sila. At ito po ay nakamit ng tragedy. Meron silang nakabanggaan na barko. At lumubog po ang barko na sinasakyan ng kanyang mga anak at asawa. Namatay po ang kanyang 4 na anak na babae. Tanging asawa niya ang naligtas. Tumiligrama ito sa kanya, ako lang nakaligtas. Pinuntahan niya po yung kanyang asawa. At habang siya ay naglalayag sa barko, papunta sa England, at sila'y dumaan doon sa malapit, doon sa pinagdausan ng trahedya, binigyan siya ng Diyos ng awit. At ito po ang lumabas sa kanyang awit. It was a song in the night. At doon sa lambak ng pagtangis, doon po sa valley ng baka, doon tayo lalong dapat sumamba sa Panginoon. Amen? Doon tayo lalong dapat sumamba sa Panginoon. Lalong nagkakaroon ng kahulugan ng pagtaas natin ng kamay. Sa kabila ng mga hadlang, sa kabila ng mga kabiguan, sa kabila ng kalugihan, sa kabila ng sakit, lalong nagkakaroon ng meaning, ng kahulugan, ang ating pag-awit sa Kanya. Lalong tinatanggap ng Diyos ang ating mga alay na awitin at pagsamba sa Kanya. Si Sila at saka si Pablo, Paul and Silas, ginaganap nilang gawain ng Diyos. Nagpalaya sila ng demonyo sa katawan ng isang bata. Anong resulta? Sila'y hinuli, sila'y binugbog, at sila'y itinapon sa isang madilim at basang selda. Pwede na sanang nagreklamo sila sa Diyos, Lord, ginagawa ko naman yung kalooban mo. Lord, bakit naman ganyan ka? Ang sakit ng tinamo nila, sugatan ng kanilang mga katawan. Sa punto de vista ng tao, from human viewpoint, they have every right to accuse God. You're not a good God. Naglilingkod na kami sa iyo, bakit inayaan mo pa kami mabugbog? Ngayon nakakulong kami, ngayon nakapangaw yung aming mga paa. Nakasuot po sa kahoy yung kanilang mga paa. Hindi sila makatulog na maayos. And yet, instead of complaining, instead of accusing God, what did they do? They lifted their hands and their voices to the Lord. They sang their song in the night. Inawit nila yung awit ng gabi ng kanilang buhay. And God gave them the deliverance. Pag tayo po ay nagpatuloy, makakasumpong po tayo ng deliverance. Pag di na po tayo nagpatuloy, yung daan na po ng dyablo ang ating dadaanan. Malalayo na po tayo sa gawain ng Lord. Sabi po sa verse 6b, they make it a spring
and rain also cover it with pools. Ang bukal ay lalabas sa ating lambak, sa lambak na malungkot, sa lambak na luhaan, lambak ng pananangis, ng panaghoy. Ang manlalakbay po ay magkakaroon ng bukal. Kung tayo ay matutuon ang puso natin papunta sa Kanya. Isaiah 41:18, I will open rivers in desolate heights and fountains in the valleys. I will make the wilderness a pool of water and the dry land springs of water. Suddenly, our deliverance will come. Suddenly, our solution will come. To solve our problem will come. Suddenly, a bright idea will come from the Lord. A key to the solution to our problem. Suddenly, some person will knock and say, ewan ko ba't ako pinapupunta ng Panginoon dito? Meron siguro siyang nais. Naranasan niyo na po ba yun? Sa ilang panahon po, naranasan ko yung deliverance ng Lord. No, yung simpleng kwenta, yung deliverance sa paglalaban ng mga lampi na mayroong mga pupo ng mga bata na maliliit pa yung isang baby namin. Si Nico yata yun. Sabi ko, naglalaba ko ng pupo niya, sa lampi niya. Ngayon, wala nang ganyan ngayon. Kasi puro disposable na. Dineliver ako ng Lord. No. Sabi ko, Lord, ewan ko, hindi yata naman ako nahingi ng washing machine. Pero talagang, alam mo na, pag tatay ka, hindi ka sanay, no? Si Linday, medyo napapalakas pa, kapapanganak lang niya. Lalabas ako ng pupo. Dineliver ako ng Lord. No, nagtuturo ako ng Sunday school. May dumaan po sa church na hindi taga-church. Sabi, tinatawag akong ganon. Nagtuturo ako sa Bible school. Nag-excuse ako. Tapos po, binless pala niya ako. Binless niya ako ng pera. At nung hawakan ko po yung pera, sabi sa akin ng Lord, para sa washing machine. Kabili kami ng aming kauna-unahang washing machine. So, na-deliver po ako. Sa gabi, paggabi, nilalaban yung mga lampin. Well, that is a silly example, I know. But, meron pong mas matitinding suliranin na tayo ay tutulungan ng Diyos. Hallelujah. Amen. So, nais ko na pong tapusin doon. Alam ko na, sapat na yun aking nasabi. Huwag po nating baliwalain ang presensya ng Diyos. Pribilehyo po natin ito. Palakasin po natin at tanggapin natin ang kalakasan sa ating pagsamba sa presensya ng Diyos. At huwag po tayong tumigil na sumamba sa Diyos kahit marami pang hadlang o may mga problema sa buhay. Magtiis tayo, salungahin po natin ito. Tayo ay tumuon sa daan ng ating Panginoon. Kanina nagwo-worship tayo, pinaalala sa akin uli ng Lord ngayon. Sabihin ko ang agila po. Ang agila po, pagka dumarating po ang bagyo, ang ibang mga ibon ay tumatakbo at naghahanap ng masusulingan, hindi ang agila. Pag lumalakas ang hangin, lalong parang na-excite ang agila. At siya po ay magpapaimbulog at kanyang hahanapin ang current sa air. At pagkatapos ay dadaanan niya po yung current na yon. Hahayaan niya yung daan na yon ang siyang magdala sa kanya, paakyat, yung current po na iyon. Parang animo po tayo habang tayo nagpapatuloy dito sa daan ng Panginoon. Blessed is the man whose heart is towards the highways of Zion, whose heart is set on Zion, and keep going on to the highways of God, na di-develop yung karakter ng Diyos sa ating buhay, in spite of the difficulties and the odds of life, para tayong agilang paakyat sapagkat tayo nasa daan ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang ganda po ng prophecy ni Sister Annie kanina. Hindi umattend si Sister Annie ng seminar, pero yun po ang verse na tinuro ni Pastor Tim. May isang session na siya ay binanggit po yung verse na yun. Kaya naniniwala ako na doon sa mga naka-attend, kino-confirm ng Lord yung kanyang salita sa atin. At ang sabi po ng prophecy, darating po ang revival. At ito po itinuturo ng inyong lingkod sa Panginoon, ito po yung daan natin patungo doon. Huwag po tayong aalis sa daan na ito ng Panginoon. Pa-develop po natin ang karakter ng Diyos sa ating buhay. Ito po ang daan ng Diyos. Ito po ang highway ng Panginoon. Tayo po'y mapupuspos ni Kristo, makikita ang kalwalatian ni Kristo, at tayo po'y tutulungan ng Diyos sa bawat lambak ng panaghoy na ating daraanan. Amen po ba? Amen. Handa na po ba kayo magpuri sa Diyos? Sambahin pa po natin ang kaunti ang Panginoon bago tayo po dumako sa susunod na hakbangin.
Hallelujah. Into the Holy of Amen. Tayo po'y minsan pang sumamba sa Panginoon. At sa pagsamba pong ito, hiyaan nating maiuwi natin ang mensahe ng Panginoon. One thing I desire, one thing, Lord, I seek, to dwell in your holy presence all of my days, to behold your beauty, to see your lovely face. My heart longs to enter in, draw me by your grace into the holiest of all. Before your throne I fall, Lord, to you I surrender every part. Write your law within my heart. I yield to your call, oh, to dwell in the holiest of all. One thing I desire, one thing, Lord, I seek, to dwell in your holy presence of my days, to behold your beauty, to seek your lovely face. My heart longs to enter in, draw me by your grace into the holiest of all. Before your throne I fall, Lord, to you I surrender every part. Write your law within my heart. I yield to your call, oh, to dwell in the holiest of all. Into the holiest of all. Before your throne I fall, Lord, to you I surrender every part. Write your law within my heart. I yield to your call, oh, to dwell
I sing beneath the shadow of your wing. Better is one day in your court, better is one day in your house, better is one day in your court than thousands elsewhere. Better is one day in your court, better is one day in your house, better is one day in your court than thousands elsewhere. My heart and flesh cry out for you, the living God. Your spirit's water for my soul. I've tasted and I've seen. Come once again to me. I will draw near to you. I will draw near to you. To you. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousands elsewhere. Lord. Oh, better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousands elsewhere. My heart and flesh cry out for you, the living God. Your spirit's water for my soul. I've tasted and I've seen. Come once again to me. I will draw near to you. I will draw near to you. To you. My heart and flesh cry out for you, the living God. Your spirit's water for my soul. I've tasted and I've seen. Come once again to me. I will draw near to you. I will draw near to you. To you. Better is one day in your court. Better is one day in your house. Better is one day in your court than thousands elsewhere. Better is one day in your court. Better is one day in your house. Better is one day in your court than thousands elsewhere. Oh, better is one day in your court. Better is one day in your house. Better is one day in your court than thousands elsewhere. Oh, better is one day in your court. Better is one day in your house. Better is one day in your court than thousands elsewhere. Better is one day. Better is one day. Oh Lord. Oh, da, 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 da. Better is one day in your house. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Lord, your promise is that you will never leave us or forsake us, O Lord God. Lord, especially, Lord, when we are in your will, O Lord, you will be with us. You will walk with us, O Lord God. You will undergird us. You will strengthen us, O Lord God. How much more when we worship you, Lord, out of the love that we have, that you have given to us, O Lord God. Lord, you will pour out grace and strength, O Lord God. You will keep us true, O Lord God. You will see us true, O Lord God. Lord God, truly, how lovely, O Lord God, is your dwelling place, Lord God. How beautiful is your presence, O Lord God, among your people, O Lord God. Lord, thank you, Lord, for the enrichment, the nourishment, the strengthening of our spirits, Lord, in your presence. Oh God, Lord, for you would like to promise your people, oh Lord God, that there will be always song in the heart. Oh God, as we walk in the highways of Zion, Lord God, not just songs for the night, Lord, but songs in the day, oh Lord God. There shall be songs that will be composed in our hearts. For even the Lord will say, as you spread out your hands before me and lift up your hearts to me, shall I give to you the songs of my heart? Shall I give to you the songs of the day, the songs of the night? And you shall revel in my presence. For indeed, even as you walk, even in the valley of Becca, or in the valley of the shadow of death, I will never leave you. I shall be with you. I shall support you, and you will sing through it. The joy of the Lord shall be your portion, and the presence of the Lord will lead you to peace. For even the Lord your God will say to you, the peace of God shall come upon you, peace like a river. The fountains of joy in the valley of Baca shall break forth into gladness. For even the Lord your God shall be honored by your presence and by your worship before him. Indeed, lift up your hands, lift up your hearts and your voices to the Lord your God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you for the strength that we receive, Lord, through worship. Thank you, Lord, for the presence where we dwell when we worship you. Thank you, Lord God, for the strength to carry on, oh Lord God, in our journey in life, Lord. We praise you. We thank you. We magnify you. In the matchless name of Jesus, we pray. Amen. Amen. So, bago po tayo pumunta po dun sa ating tithes and offerings, habang inihanda po natin, nais ko pong basahin yung iba't ibang mga announcements po natin. Una po, nais po nating i-welcome yung mga guest po natin, first-timers. Siya po ay bisita ni Brother Alex Bautista, si Loriza Bantog, Cherry Ann Tapaw. Pwede po bang tumayo at ma-recognize po namin kayo? Loriza Bantog at Cherry Ann Tapaw. Yan. Welcome. Welcome po. Tapos, andit si Rizalyn Gutierrez. Rizalyn Gutierrez. Pwede po bang tumayo? Danny Velasquez. LB Bito. Yan. Sila po ay from Rosales Praise Community Church. Rosales, Pangasinan po ba ito? Ayan. Praise the Lord. Tapos, of course, nais po nating i-acknowledge si Pastora Ruth Gareza. Opo. MCCF Kabangkalan. Ayan. Of course, Annabel Rosero. Sister Evelyn. Pwedeng tumayo? Ayan. MCCF Ginyangan naman po yan. Kapuluan. Ayan. Siyempre kasama Sister Evelyn Flores, asawa po ni Pastor Johnny. Ayan. At saka si Baniza Perekin. Ayan. Welcome po.
ay kami po'y nagagalak na muli namin kayo makita. At sana po sa susunod na pagkakataon ay makakasamin namin pa uli namin kayo. Praise the Lord. Of course, mayroon pong announcement si Pastor Tony. After the service po, nais niya maka-meeting si Brother Joji, Sister Lorna, Sarah A. and Anna R. So, alam na ninyo yan. Si Pastor Tony po yan. Tapos, si Sister Onet po pala ay mayroong mataas na blood sugar ngayon. Kaya, siya po hindi maganda ang kanyang pakiramdam at mayroon din po siyang sipon at of course, mahirap po talaga kasi malamig, minsan mainit talagang sinisipon po tayo. Of course, ang upcoming activities po natin is March 17, Family Seminar, Monday, that will be on, it will run from 7 to 10 p.m. Yan, March 17. And then, Ministry Training Program ay yung part 2 po ng Book of Acts na tinuro po ni Pastor Dong Bargoyo. Yan po ay tutuloy sa March 24 hanggang March 26. So, magpalista na po tayo. Kasi minsan hindi na ililista, maigi po na tayo po magpalista po sa reception area. And of course, summertime is here. So, yung youth ay excited na po para sa kanilang youth camp. Yes, hallelujah. Yan po ay sa April 17 to April 20. Yan po ay gagawin sa Zion's Hill Prayer Mountain, Ginayangan, Quezon. So sabi po dito ay kailangan daw po natin ng, yung pong may mga tents, kung pwede po nating ipahiram sa mga youth. At syempre mayroon po yung registration. Ang registration po natin is 1,000 pesos. So mas maigi po na tayo po yung magpalista na kaagad para malaman po natin kung ilan yung sasama para po may handa yung mga dapat pong ihanda po natin. Okay, syempre, yung mga kabataan po, in-encourage po natin na sumama po dito. Magyanda po. Yun pong kanilang team ay walking circumspectly, taking the right track. So this year po ay wala po talaga tayong, hindi po yung buong FMCC magka-camp, kundi specifically yung youth. Pero it follows na kapag nandun yung youth, nandun po rin yung karamihan na adults. Hindi po ba? Kaya masaya pa rin po ito. Matetest talaga yung capacity ng Zion's Hill Prayer Mountain kung kakayanin niya tayo. Praise God. So tayo po ay, kung handa na po tayo, magbigay po tayo sa Panginoon. Sorry po. Bago tayo magkaloob, ganito po, no? Lagi po namin nakakalimutan na ito. Pero ngayon po, hindi na namin nakalimutan. Tayo po ay gagawa ng mga faith pledges para sa ating anniversary sa June 7. Dahil po, tinitingnan natin na tayo po ay medyo gagasta ngayong anniversary natin. So, tayo po ay manalangin ngayon. At next week po, sa atin pong pagbabalik, ay lalagay po natin sa kapirasong papel kung ano po yung inilagay sa atin ng Panginoon. The amount that the Lord placed in your heart to give towards our anniversary. Bakit natin ginagawa ito? Kasi po malaki yung gastos na ating harapin dahil po nagkasundo ang lahat na this time ay hindi po tayo magbabaon, magpapakater tayo. So alam nyo naman ang catering, mas mataas kaysa doon sa pag magbabaon tayo. Okay, yung po yung hindi na kayo magdadala ng inyong mga bag, plastic, o naman, o tinidor at kutsara dahil meron pong caterers na mag-ano sa atin. So isa lang po yon. But then, we would like to invite also yung ating pong mga pastor at ang kanilang mga key leaders sa probinsya. At gusto rin po natin pauwiin yung ating mga missionaries mula sa ibang bansa para makasama natin. Kaya gaganapin po natin ang anniversary ng June 7, Saturday po, para maka-attend pati yung mga FMCC. So ito po yung inilagay ng Diyos sa aming puso at ito po yung daraanan natin. So mag-pray po kayo ng 1 linggo. Next week po, ihingi na namin yung papel. Papel lang po, hindi pa pera. Pero kung may pera, okay din po yun. Ilagay po ninyo. Ano tinitingnan po natin pagkakagastahan dito? Aabot po ito ng mga 300,000.
So kailangan po natin manalangin. Hindi nyo kailangan malula, kailangan nyo lang manalangin. At sabihin nyo, Lord, ano po yung nilalagay mo? At kung kayo po yung gagawa ng faith pledge, hindi po ito yung parang iniisip nyo, kinukwento-kwenta ninyong gano'n. Hindi. Manalangin kayo sa Lord. Lord, ano po yung nais mong ipagkaloob ko? Kaya po ang tawag sa kanya ay faith pledge. So, pwede po ba? Mag-pray tayo? Amen. Tapos, by next week, doon po natin ibigay yung mga papel na yon. Kukumpile po namin yon. But those are papers with your names kasi yun ang commitment niyo sa Panginoon. Amen ba? Amen. Okay, sige po. Okay, so wala na po ang ibang announcements. Tayo po ay tumayo at tayo po ay awit at bibigay po tayo sa Panginoon. Tapos mamaya po magpe-pray po tayo. Sige po, tayo po ay maaaring magbigay na po. Nais kong ika'y pagpalaing lubog, di na't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsambay, pagpupuri, at magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalaing lubog, di na't ihandog ang pagsambay, pagpupuri, at magbigay sa gawain ng Diyos. Nais kong ika'y Okay, gusto ko pong tawagan sa atin si Pastora Ruth. Lingan po natin siya ng maikling report sa MCCF Kabangkalan. Ganon din po si Pastora Evelyn. Pwede ba? Maikli lang, no? Para bihirang-bihira kayo makasama namin. So, may isang maikling report lang. Pastora Ruth, nandiyan ka na? Ayun. Diha. Magandang umaga sa inyo lahat. Pangalawa ko nang attend dito ng service. At natutuwa ako na nandito ako ulit. At napapasalamat ako sa Panginoon na naka-attend ako ng seminar sa Zion. I'm very glad dahil yung seminar na yan para talaga sa mga servant ni Lord na talagang strength to strength. We can go when we have a victory. So, yung nangyayari po sa amin sa church ngayon sa Negros, malaki pong nagawa at nangyari na ginagawa ng Panginoon dahil ang daming pumunta po doon from the MCCF church, mga pastors, Pastor Edwin, Ma'am Beulah, they go there in my place in the church. So sa ngayon, ano nangyayari sa church, nilipap na ni Lord yung church, spiritually, physically. Dahil yung spiritually, dati nag-struggle kami ng financial, dahil yung church, wala namang pinanggagalingan na malaki, pero alam nyo ba, nilipap ni Lord. Ngayon, malaki yung tithes namin, tapos nagkaroon kami ng lupa, at yung kapatid ko uwi dahil ipaayos yung bahay namin. So talaga, napapasalamat ako sa lahat na nagpe-pray, sa lahat na pumunta doon to support at I pray also na lahat ng mga activities ng MCCF maka-attend kami. So, by grace of God, salamat sa financial blessing. Kasi gusto ko i-bless kayo lahat. Tuwing pupunta ako ng Manila, na ang heart ko kasi gusto ko na ma-please kayo lahat. Mula nung na-born again ako, may commission ako sa Panginoon na basta man of God, woman of God, ang laki ng respeto at saka pagmamahal ko. Una doon sa spiritual mother ko na si Auntie Loris Anciano. So doon nag-burn yung heart ko sa yung relasyon ng pagmamahal sa bawat isa. The family of God. So nakita ko si Pastor Edwin bilang spiritual father ko
si Ma'am Beulah, na talagang in prayer, they are helping me. So salamat sa financial, at saka ipapagawa na namin yung church sa John. Mayroon na kaming money, amount, paano namin ipagawa yung church. At saka kami 3 na kami outreaches. Isa yung hawak ni Pastora Vanessa, doon sa Tampalon. Gusto na nila pagawaan ng building. At saka doon sa Riverside, isa-isang part. At saka sa isa pa, 3 po ang outreach namin na kailangan namin patindugan ng church. So, Lord, salamat sa lahat at salamat po sa inyo lahat. At sa ngayon, Lord, talaga, yung church nagsusur na ang ganda ng ginawa ni Lord doon sa church. Thank you po sa lahat. Pastora Evelyn? Hindi po ako ready magsalita, pero anyway, salamat po sa Panginoon at sa tagal ko pong hindi nakakaluwas at ito po ay bali first time ko pong makapunta po dito kasi po last umattend ako doon po sa show 500 nga po. So, salamat po sa Panginoon, nandito po ako dahil yung kasama po ako doon sa naka-attend ng CMI convention dito sa Antipolo. And si Pastor Johnny po ay wala at ako lang po ang nagre-represent. At salamat una sa Panginoon sa mga bagay na ginagawa po ng Panginoon sa Ginyangan. Specifically doon po, nagre-represent po ako ng Kapuluan, Ginyangan, MCCF, na kung saan ito po yung naging simula po ng gawain dun sa Kapuluan na kung saan po ay hindi ko na po elaborate yung simula, pero ang gusto ko pong ipabatid ay ang ginagawa ng Panginoon dun sa Kapuluan regarding po sa gawain ng Panginoon ay nagsimula po to doon sa Kapuluan. Ngayon po ay yung church po ng Kapuluan ay nag-extend po ng outreach dun sa kalapit barangay po niya. Sa amin po kasi Kapuluan Central, tapos meron pong Kapuluan Tulon, hinati po yon. Kaya nga po, meron din pong isang lote na sa biyaya ng Panginoon ay hinipo po yung isang kapatid na nagbigay po ng lote para po doon sa church. So actually, lote pa lang po yun. Nagpipray po kami na yung lote pong yun ay matayuan ng building. Pero yung pinaka-main church po doon ay hindi pa rin po nagagawa yung building. At this year po, meron pong hindi po siya Christian, pero close friend po namin na hinipo po siya ng Panginoon, na nagkaloob po siya ng amount, hindi naman po ganong kalakihan, para po dun sa church. And then, ngayon pong taon din po ay nagpapasalamat po kami sapagkat sa inyo po, sa financial support, and mga prayers nyo po na hindi nyo po nakakalimutan ang Ginyangan. So, ipinapaabot po namin ang aming buong pusong pagpapasalamat sa inyo pong panalangin, sa mga prayers nyo po, and then sa support. Especially din po doon sa mga natatanggap naming mga teaching from CMI na kung saan naaabot po kami. At ito po, nagkaroon po ng extension ng CMI doon sa pinakabayan po, doon sa Prayer Mountain na kung saan po ito ay, dito po gagawin yung, alam ko po yung youth camping, at sa biyaya ng Panginoon ay makakarating po kayo dun sa aming lugar, dun sa Ginyangan, sa pinakabayan. So, welcome po ang bawat isa po sa inyo doon. Sabi nga ay hindi man ma-accommodate ang lahat, pero yun po ay magagamit po. Kasama niyo po sa panalangin kasi yung binigay po ng kapatid doon na lugar para magamit ng Panginoon ay posible po makaka-accommodate ng malaking mga tao na pwedeng magamit yung lugar na yon. So, sa ngayon po, yung tulon po, dahil sabi ko po may lote na 600 square meter na binigay po nung kapatid po para pagtayuan ng church, ay under prayer po yon na mapagtayuan po ng church. So sa ngayon po, dahil wala pa pong wala pa pong building, lote pa lang po ay may isa pong bina-Bible study kami doon na yung kanyang bahay ay, yung kanya pong sala medyo malaki,
At pinagpipray po namin na mag-open po doon ng pinaka-Sunday worship. Sa hapon po namin gagawin, 3:00 ng hapon, para po yung mga taga-Tulon, kasi medyo malayo po doon sa aming Kapuluan Central. Pinapanalangin namin, starting ito pong third Sunday ng March ay magbukas po ng Sunday worship po doon, kasi mas marami po ang dumadalo doon sa place na iyon. So this coming Sunday, magkakaroon na po ng Sunday worship doon sa bahay niya na pinapagamit niya po. So magkakaroon po ng pag per Sunday po, lahat po ng umaate ng Tulon, ng Harvestmen at saka ng Central ay pupunta po doon sa pinaka-main. Tapos yung every week na po, yung 3 weeks ay magkakanya-kanya po ng area. So meron po kaming unang binuksan ng outreach yung sa Harvestmen, medyo malayo po to na nasa center na po ng bayan, ay nag-start po kami doon ng Sunday worship 3:00. Kaya lang po, nung mamatay po yung yung ama po nung yung isa pong Christian po doon, yung si Tatay Pasio po, sa kanya po yung tahanan na yon. Kaya lang nung mamatay po siya, ay medyo yung mga anak po ay may 3 pamilya pong umaattend doon. So yung this year po ng 2014 ay pinag-pray po namin na yung gawin na pong Saturday kasi meron pong Sunday worship na yon. Kaya lang po, ginawa na po namin Saturday as Bible study muna para ma-establish muna yung mga leader na amin pong inaay na maging makatuwang po dun sa gawain. So sa biyaya naman din po ng Panginoon, may natitrain na rin po si Annabel na mga, Sister Annabel, nandun po sa likod, may natitrain na rin po siya sa music, kaya lang po, katulad din po ng naririnig natin, may mga dinadaanan din po ang church, mga struggle, mga trials, yung mga natuturuan po niya, minsan ay nag-i-stop. So, meron din sa ngayon ay may mga tinitrain siyang mga kabataan, pero hopefully, 1 month po muna siyang magbabakasyon at si Brother Philip po yung iniwan po doon para magpaawit. So yun po yung ginagawa ng Lord doon sa Kapuluan, specifically sasalita po ako doon. And then meron din po tayong gawain sa bayan po, sa panguna po ni Pastor Rainier, na kung saan ni Sister Raquel, sila po yung nangunguna dun sa bayan. Yung GCCF po, yun yung kanilang pinapangunahan. Nabunga rin po ng, bilang mga leader po sila, galing din sila dun sa MCCF Kapuluan, na kung saan nire-raise up po sila ng Lord doon para mapangunahan yung isang church. At meron din po tayo, si Brother PJ, dun sa Katimo, na siya po yung nag-ano po doon ang gawain. So sa biyaya ng Panginoon, naniniwala po kami na kumikilos ang Panginoon sa bawat iglesia. Bagaman sabi nga natin may mga trials and struggle yung mga churches, pero sa Kapuluan, as a daughter church ng MCCF Manila, ng Mandaluyong, ay naniniwala po kaming sa tulong at pananalangin nyo sa aming iglesia, sa mga churches po doon, ay darating po yung maraming mga kalapit bayan ang maaabot din po ng teaching ng Zion. So yun po yung desire namin na ma-reach out din po yung mga bayan doon ng malalapit na bayan ng sa Quezon na maabot ng teaching ng CMI. So salamat sa Panginoon, salamat sa inyo pong mga panalangin at salamat din po sa support sa mga teaching at ipinapaabot po namin ito sa inyo ng buong puso. Amen. Natupad po yung prophetic word sa atin ng Lord na tayo maglingkod sa body of Christ. Isa po doon ay yung nagkaroon po ng gawain at ginamit po ang ZMI, ang curriculum po ng ZMI, nagiging pagpapala at tayo po yung nagpapadala ng mga tagapagturo doon. Sa punto po ito, dadalangin natin si Brother Norman at Sister Linda. Sila po ay pupunta na bukas ng Jakarta at yung alis nila na yon ay baka sa July na natin sila uli makikita. We would like to pray for Brother Norman. Please come. And sila po ay ginagamit ng Lord sa ating buhay. At siyempre yung kanilang guidance, leadership, ay mahalaga sa atin. We'll ask Sister Beulah to come and
Linda and Ami and the rest of the pastors. So please come and let's just surround them. Just surround them. Could you please go to the center, please? Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay tatayo at pasasalamatan natin, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We are just so thankful, Lord God, that, Lord, in years past, you have planted, Lord God, the Holmes family in this church. We thank you, Father, for Brother Norman's life, Sister Linda's life, for both of them, O Lord God, Lord, that you have used them so mightily in our midst, and continue to use them, O Lord God, Father, as spiritual father and mother, O Lord God, Lord, as mentors, Lord God, as big brother and sister, Lord, to us, Father. Lord, now it's our turn to pray for them as they leave for Jakarta, Indonesia, tomorrow, O Lord God. Lord, to teach for 2 weeks, Lord, may you cover them, O Lord God. May you guard them, O Lord God. May you protect them, O Lord. May you anoint them, O Lord God, our Father. We pray, Lord, that they will be a blessing, O Lord God, to the thousands of members of churches that they will be ministering in Indonesia, O Lord God. And as well, O Lord God, as they will hold broadcast, O Lord God, in the television, O Lord, and in the churches that they're going to preach. May your anointing, O Lord God, be with them. Proceed with them, O Lord God, and your angels being with them. And then as they move on back to the States, O Lord God, to visit their children and grandchildren, may they enjoy them, O Lord God, their family time, O Lord God. Lord, and they're also the churches that they will visit, O Lord God, to minister in Americas, O Lord God, in Latin America, O Lord, Central America, O Lord God. Father, we pray, Lord God, for your continuing guidance to them, O Lord God. Let them have a time of refreshing as well, Lord God. Not just ministry, O Lord, but refreshing in the Spirit, Lord. Bless Brother Norman as he speaks in the convention this April, O Lord, at Waverly, New York. And may you bless that convention, O Lord God, to strengthen them as well, Father. Let them receive as well, Lord God, for their own strengthening. Thank you, Lord. Cover them with your precious blood. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Please remain standing as Pastor Efren would pray. Hallelujah. Thank you, Father. Panginoon, tunay nga, O Lord God, na ang lupang katawan ay kayo ang siyang lumikha, Panginoon. Kaya naman dakilang Diyos, specifically, Lord God, we're asking, Panginoon, for your grace, for your mercy, and your favor, your healing touch, O God, sa katawan, Panginoon, ni Sister Onet. Dalangin po namin, Panginoon, na yung kanyang blood sugar, Lord God, ay bumaba sa normal, Panginoon. We ask, Lord God, that you will touch her also, Panginoon. In such a way, Lord God, that healing will come, Panginoon. And that she will regain that strength, Lord God, na kanya pong kailangan. Dalangin po namin, Lord God, na patuloy ninyo siyang hipuin, Panginoon. Kausapin, O Lord God. And that, Lord, yung peace, O Lord God, na nagmumula sa iyo, Lord God, will be her strength, O God. Thank you, Father. And also, Lord, we ask, Lord God, that you will continue to touch, Panginoon, everyone, Lord God, who has that sickness, Panginoon. Lahat na mayroong mga karamdaman, Panginoon. Lahat ng mga kapatiran, Lord God, sa iglesyang ito. Sister Jolie, Panginoon, patuloy namin inaalala, Lord God. Kaya din naman Sister Agnes, Sister Evelyn del Socorro, Panginoon. Lahat ng mga ito, Lord God, at maging, Panginoon, yung mga hindi po namin mabanggit, Lord God. We pray, Father, that you will touch them, Lord. Touch them and heal them totally, Lord God, and deliverance will come, Lord. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti po ninyo. Lord God, we thank you so much. And we ask this, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Sandali lang po, mayroon lang po akong kanina nakaligtaan. Nagkamali po ako na announcement po dun sa ministry training program. Apology po. Si Pastor Odi po ang mag-speak sa March 24 to 26. Yan po ay Developing the New Man. Tapos yung 27 to 28, si Pastor Dong Bargoyo po. Tapos si Sister Ara, may na-miss out ako dito kanina. Doon sa mga youth na sasama po doon sa youth camp, ay ang deadline ng registration is that March 31. March 31, and that will be the deadline also para magbigay ng down payment na 300 pesos. 500 pesos pala, sorry. Labo na talaga yung mata ko. Actually po, hindi ko makita yung mukha ni Pastor Edwin. Totoo po.
Yan, 300 pesos po. Okay? Ay, 500 pesos po. Sorry. 500 pesos. Okay. Yun po. God bless. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are